depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Well, ang pinaka-strategy natin ngayon para pagulungin ang ex mo pabalik, kailangan mo makinig sa sasabihin ko dahil ito yung pinaka-main things na kailangan mo gawin. We discovered a lot of way kung paano kawawain ng ex at kung paano maging brutal sa ganitong way. Let us say na ayaw mong gumante kasi gusto mo maging mabait. Let us say na gusto mo na lang mag-move on at kalimutan mo na siya. Pero in reality, in denial ka lang. Dahil ang katotohanan, nasaktan ka sa ginawa niya. Hindi naman talaga literal na ganti, nasaktan siya physically or kung ano mang katakot-takot na ganti ang gusto mo eh. Ang gusto mong ganti lang naman is yung at least man lang ma-realize niya yung mali niya. Yung palang brutal na yun eh, yung panghinayangan ka niya. Kung para sa'yo, hindi importanteng panghinayangan ka niya, baka nagiging in denial ka lang. Alam mo, ang dami ko nang nahawakan na clients. At ang pinaka-successful way namin para makaganti sa ex nila is una, kailangan nila maging honest sa sarili nila. Na gusto nila makaganti. Gusto nila ma-realize ng ex nila. I'm not saying na bad ang ganti na gusto nila eh. Ang gusto lang naman nila is ma-realize ng ex ko itong bagay na to at panghinayangan niya ako. Siguro sapat ng ganti yan. Well, may mga kasabihan naman na revenge is the greatest, success, sabi. Sorry nagkamali. Okay, ibig ko sabihin is success is the greatest revenge, right? May mga ganun kasabihan tayo. Pero alam mo, try mong i-apply to. At kung hindi ka man mag-success, at least makaganti ka. Paano pag di ka nag-success? Hindi ka makakaganti. Pero try natin gawin itong mga bagay na to dahil naririto sa video na ito ngayon kung paano nagiging successful ang strategy namin at kung paano namin ito ginagawa ng buo. Sige, panoorin mo ang video na to. Sige, wala na nga paligoy-ligoy, wala nang pa-etchos-etchos. Let's go ahead at pag-usapan to dahil meron tayong first stage. Ito ang stage 1. Bigla ang pagkawala. The power of silence. Hindi mo na siya hinahabol, bigla ka nawala. Ang psychological trigger dito is people chase what they cannot access. Yung mga bagay na hindi nila mabuksan, yun yung hinahabol nila. Kung magbibigay ako ng example sa'yo, like for example, si Bill Gates, yung mga anak ni Bill Gates, tingin mo yung mga anak ni Bill Gates, pangarap nilang magkaroon ng kotse, magkaroon ng bahay, pangarap nilang magkaroon ng magandang buhay. Sigurado hindi. Kasi mayayaman na sila eh. Tatay nga nila si Bill Gates, di ba? Ibig sabihin, they don't dream for something they have. They don't chase for something they have, di ba? Kapag mayroon na siyang bahay, mayroon na siyang lupa, mayroon na siyang kayamanan, ibig sabihin, hindi na niya kailangan mangarap pa para sa mga ganun kasi lahat ng yun nasa sa kanila na. Ngayon, ang tao, nangangarap siya sa isang bagay na hindi niya kayang ma-access. Same thing din yun. Kapag bigla kang nawala, you will trigger their psychological insecurity. Kasi people chase what they cannot access. Remember that, okay? People chase what they cannot access. Ang impact ng no contact kapag biglaan at consistent ay ganito. That is why kapag bigla ka nawala out of nowhere, you will give them the power of silence. Papasok tayo ngayon sa stage 2. Ito yung tinatawag nating visual upgrade. Stage 2, visual upgrade. Paano yun? Yung simpleng bloom na bloom ka na. Eto, medyo may kinalaman dito ang social media manipulation, pero ang tawag din dito is social media presence. Pero depende lang to. Kung ang gamit mo ngayon is radio silence or naka-open radar ka. Ang ibig sabihin ng radio silence is i-deactivate mo muna ang Facebook account mo, Instagram account mo, any kind of social media account. Deactivate it. Pero depende yan sa sitwasyon kapag nakagamit ka ng radio silence. Dahil meron din tayong tinatawag na open radar. Ang ibig sabihin ng open radar is gagamit ka ng social media or social media presence. Like, magle-level up ka ng itsura, lifestyle, or something. Siguro sa simpleng paliwanag lang, ayusin mo lang mga my day mo. Medyo goods ka lang doon, di ba? And at the same time, ipakita mo doon na hindi mo siya pinapansin pero blooming ka.
'di ba? Something like mga post na medyo manipulative pero hindi tungkol sa kanya. Mag-post ka ng mga bagay na unrelated or non-related sa issue nyo. Pwedeng memes or pwedeng election kung kanino ka fan, pero come on, wag masyadong scripted. Kasi glow up is one of your revenge. Pero pagdating sa social media, be careful sa mga post mo. I-make sure mo na lagi mo mapaparamdam sa kanya na hindi to para sa kanya at hindi to tungkol sa kanya. Ang stage 3 natin, ito yung tinatawag na indirect brutality. Like, mas masaya ako ngayon. Ang tawag dito is soft bragging. Right? Ang magagamit natin dito is mga social media friends mo or social media friends, mutual friends. Mas magandang sumama ka sa mga gimmick nila or sa mga labas-labas nila outside. Mas better na makaganti ka sa pamamagitan ng halimbawa, mag-share sila ng My Day sa'yo or mag-share sila ng post nakasama ka nila. It is much better kung hindi ikaw ang magpo-post. It is much better kung sila ang magpo-post ng mga bagay na yon. Ipo-post nila yon para makita ng ex mo kasi i-stalk ka pa rin yan kahit binlock ka na ng ex mo. Sigurado may time na i-stalk ka pa rin yan at hindi niya mapipigilan yon. At during the time na ini-stalk ka niya, makikita niya yung glow up mo at yung masaya ka. Yung pakiramdam na masaya ka, pinaka-better na ganti yun sa ex eh. Kasi the more na napaparamdam mong masaya ka, the more na napaparamdam mong wala kang pakialam sa na nangyayari. You're goods, right? And that is what the thing that we want na ma-experience ng ex mo. I-trigger natin yung FOMO or yung tinatawag na fear of missing out. Kailangan mo talaga maging happy sa life. Have some fun, labas ka minsan, and ikaw ba? Ano ba ang way mo para maging masaya ka outside of that relationship? May ibang way ka pa ba? Kasi kung may ibang way ka pa, dyan mo magagawa yung stage na mas masaya ako ngayon. Easy lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Ipakita mo mas successful ka ngayon emotionally, mentally, even financially. Pwede ka mag-post para lang malaman yun. Pero ang katotohanan, mas maganda kahit hindi mo i-post. Pero kung genuine naman, di ba? Tama. Pwede mong i-post ha. Pero kung totoong nangyayari talaga sa'yo na you are enjoying your life, it's much better. Kasi fun means your ex doesn't really make sense. Yung presence ng ex mo walang sense tungkol sa'yo. Ang pinaka-brutal na ganti na magagawa mo sa kanya is yung sobrang saya mo at hindi niya maramdaman yung halaga niya. Dahil kung talagang mahalaga siya, dapat malungkot ka. Ngayon, ang hinihintay ng ex mo is yung makita niyang nagdurusa ka. Yung hinihintay ng ex mo is makita niyang kawawa ka, umiiyak ka. Yan yung gusto niyang makita para maramdaman niyang ang halaga ko naman, apektado ex ko, apektado. Yun yung gusto niyang makita. At yun yung bagay na ipagdadamot natin sa kanya. Kapal naman ang mukha niya para maramdaman niyang masaya ka doon, di ba? Yan yung bagay na itatago natin sa kanya. Eto naman sa stage 4. Unpredictable energy. Hindi ka na yon dati. For clingy, dati kasi clingy ka eh. Dati needy ka. Magta-transition tayo from clingy, from needy to mysterious type of person. Hindi ka na predictable. Mga galaw mo, minsan sa online, minsan hindi active, minsan nagbo-vanish, minsan sa mga alam mo yon, nag-grow up ka na. Behaviorally speaking, you are changing your style. Hindi ka na tulad ng dati, bagkus nagbabago ka na. Hindi ka na uto-uto ngayon, bagkus nagbabago ka na. You are upgrading to the next level. Kaya nga, ang verse ko dito, from clingy to mysterious or from needy to mysterious. Kailangan mo talaga mag-level up sa life. And para magawa mo yan, kailangan mo ng mental stability, kailangan mo mag-improve mentally. Dahil ang brutal na ganti sa ex mo is hindi ka na tulad ng dati. Talagang mamimiss niya yun. Kawawa talaga ex mo dito. And stage 5, control kindness. Yung bait mo dapat may limit yan. Hindi ka bitter pero hindi ka na available katulad ng dati. Pag nag-message si ex ng kamusta, you need to be all good. You're okay to, or something like short, sweet, and powerful. Walang lalim pero may impact. Ganun ka lang magre-reply. I mean, hindi ka na ganun kabait. Nagigets mo ako? Ibig ko sabihin, hindi ka na ganun kabait. Di nakatulad ng dati na meron siyang free access sa'yo. Ngayon, hindi ka na ganun kabait. That's how we work for it and that's how we win it. Okay? Sa mga nais ng advice and be my personal client, PM me sa Philippine Dating Coach. Thanks for watching.